Ayun, start na po tayo. Ladies and gentlemen, magandang umaga sa inyong lahat at sa lahat ng mga nanonood at saka nakikinig sa amin dito sa aming podcast, Unfiltered DNA. Let's welcome, we have the one and the only international life coach. International talaga. Yay! Good morning everyone. How are you doing? It's Thursday. Grabe ang bilis ng araw. Araw Friday na, na no? paglabas bukas. So Thursday na agad. Kagabi, nag-work pa lang kami. Wednesday shift pa, no? Wednesday shift pa gabi. Ngayon, Thursday na. Tapos mamaya, pag Thursday, out natin, pagpasok mamaya gabi, Friday na. Friday. Di ba? Ang bilis, di ba? Tapos Pasko na. Ilang days na lang ba? 68 yata eh. Tama ba? Days before Christmas. Google natin. Ilang days na lang before Yan, Christmas. 67 days before. Okay, so that may countdown tayo ng 67 days before Christmas. Yan. Ano kayo Marami na meron? naman dyan ang New Year's resolution. So ang question dyan is, how was your New Year's resolution last year? How many of those bucket lists have you already checked? Yeah. Walang ano eh, no? Walang nasunod. May nasagot naman ako. Meron pang Abot. natitira kasi there's still like, yun nga, 67 days. Is that 67 days to go? So may time pa. May Ano time bang pa. mga nasa bucket list mo last year na you wanted to sana achieve this year? Nagawa ko rin po pero mid-year na. Bale, kasi overweight ako pagpasok ng taon. So, cut ng from 98, bumaba po yata ng yung last na timbang ko is 74. So ganun kalaki yung nawala Wow, ko. anong ginawa mo? Ano po, intermittent fasting, tapos yung disiplina na rin. So, pero malaki ang tulong nung nakakatulog ka talaga. Yun yung mahirap Yes. sa atin eh. So, take advantage tayo. If ever yung mga friends natin nanonood at nakikinig, kung meron po kayo ng, anong tawag doon, yung 8-hour sleep, dapat matulog po kayo. Yung iba naman kasi, sobrang nakatutok sa mga pangarap nila. Ayaw Ay, na wala nila na oras. ayaw na nila mag-practice na matulog. Sige, kayo, baka kayo bahala. Pero malaki yung na ibabagsak ng tulog. Kumbaga, doon nag-work yung yung nasa, yung internal, pinag-uusapan. Yes. So, Doon nagre-regenerate at buo, nagre-recharge. nagre-recharge lahat eh. So, Pati yung brain activity mo, that's why we really need enough sleep kasi parang dyan nare-reset yung brain mo. Ang problema kasi sa mga hyperactive hyperactive yung brain nila is that walang pahinga. Kahit nakahiga sila, takbo na takbo yung isip nila kung ano ng mga iniisip nila. So, di sila nakakatulog. And sometimes, nakakatulog sila few hours na lang before sila bumangon. yun. So, Nag-timer ka pa. nauna ka pa sa alarm nila. Nag-timer ka pa. Pero ang nangyari, inubos mo, anong tawag, binge watching ka ng Netflix, tapos nag-timer. Yes, diba? Tapos natulog ka, tapos bilang ka ilang oras na lang yung tutulog mo. Natural yun. Pero yesterday, after we recorded our, episode 4, natulog ako kagad. Alam mo ba, nung oras na ako nagising? 8:30 na ng gabi. So, more haba, than 10 hours yung sleep ko. Buti na lang, nag-alarm ako ng 8:30 kung hindi late ako. Late ka. At Late least ako. fully charged. Masarap yung Yes. feeling na fully charged eh. Pero pag Yes, so, na-overcharge ka naman, nakakapagod, no? Yung may feeling parang gano'n, yung parang hapo. yes, Tapos, that's why it's good na we have this recording kasi hindi pa ako talaga inaantok. So, mas maganda yung matutulog ka, yung talagang ready ka na to sleep, yung antok ka na talaga. kaysa doon sa scroll ka ng scroll, hanap ka ng hanap, add to cart ka ng add to cart. Yes, oo. Sabi nga nila, yung Netflix ang may kasalanan eh, kung ba't di ako nakakatulog eh. Actually, hindi Netflix yung may kasalanan, ikaw kasi wala ka disiplina. Tinabi mo yung cellphone mo. No? Diba? Coach anong mga nasunod mo doon sa New Year's resolution mo? Madami naman. Yun nga lang baligtad tayo kasi I've been going to the gym for more than a year. Pero naka-stop ako I think that was last April. I'm not saying na this is really a valid excuse, no? Pero kasi nagpanggabi ako eh. Noon kasi for the past 15 years, pang umaga ako, 8 to 5, 8 to 5, 9 to 6, ganyan, or 7 to 4 lang yung schedule ko. Pero since this year, January this year,
nag-iba yung shift ko, nagpanggabi na ako. So, I prioritize sleeping. So, nung April, parang March, April, May, ganyan, hindi na ako nakabalik sa gym. And, oo, nag-iba yung timpla ng katawan ko, yung bang, tawag nito, antok na antok ka. Naging 3 in 1. Yes, naging instead na 1-on-1 lang or 2-in-1 lang, sukalat ka, Naging pinalagyan pa ng instant, creamer. Ang hirap. So, I tried to go to the gym kahit na naka-graveyard shift ako. So, before ako pumasok, nagji-gym ako. Kaya lang ang layo kasi nung gym na pinupuntahan ko, malapit sa IT Park. And then dito ako nakatira sa May Mandaue. So, it will really take much of my time. Siguro, the most Travel would time be pa lang, 3 hours. Yeah, 3 hours na masaslash sa tulog ko. Kasi there are times na hindi talaga ako nakakatulog. So I stop muna. So I'm trying to do parang intermittent fasting or diet. Pero alam mo 'yun, ang hirap magdisiplina talaga ng pagkain because you feel like you're always hungry. But from time to time talaga, chine-check ko talaga yung food intake ko kung tama ba 'to, katakawan na ba 'to or So yung hindi ikaw nagpe-prepare ng pagkain mo, yun yung mahirap doon kasi oily, fried, at saka yung yes. mga available na nasa mga karinderya at saka mga eatery o yung mga binibilihan natin ng mga fast food, yun yung mahirap doon kasi ang daming MSG. Yes, oo. Kaya kung lalabas man ako, ano ba 'to, parang puwera na lang kung kakain ka sa mga restaurant talaga 'no. Hindi talaga ako kumakain ng karne, isda talaga or gulay yung kinakain ko. It's just that bihira ako kumain sa labas. Sa bahay talaga ako kumakain kasi gusto ko mainit na kanin. Pero now Oo. kasi I'm trying to alternate lang, eating rice and then veggies, eating rice and then veggies in the morning. Isang beses ako kumakain ng kanin sa isang araw kasi I'm trying to really go on a diet para tawag nito, hindi gano'n ako lumaki ang timbang ko. If you can remember, when we met do'n sa previous company natin, nasa 86 kilos ako. Sobrang laki-laki ko, 'di ba? Ang Solid, laki-laki no? ko talaga. Oo, 86 kilos ako no'n, pero bumaba ako ng 76. Nung nag-76 kilos ako, nag-gym na ako and then bumaba ako ng 74, umabot ako ng 71. Ngayon nasa 76 na naman ako. Okay na yun, at least, nasa mark na yan. Nakita mo rin yung success, kahit papaano. Yes, so tawag nito, meron lang akong timeline na binibigay sa sarili ko, but then I'm gonna go back to the gym. I will definitely go back to the gym kasi iba pa rin kapag nag-e-exercise ka kaysa diet ka lang. Diet kasi parang okay, yung diet ako, di ka kakain ng ganyan and all. Full ka naman kapagka fruits and veggies yung kinakain mo, pero iba pa rin yung ano mo yun, yung hinahanap ng katawan mo na nagbubuhat ka, Oo, may pinapawisan ka, tumatakbo ka, iba pa rin, eh. mm. So, yes. So again, sabi ko nga, I have to be compassionate to myself, which is related sa ating topic ngayon, no, na I have to really be forgiving sa self ko. When I say na parang, okay, ito na naman ako, nag-start na naman ako sa pagda-diet kasi wala naman magpupush sa'yo kundi ikaw Wala. lang. And you have to be very careful to what you're telling yourself. Kasi minsan nakaka-guilty kapag nagda-diet ka tapos napakain ka ng madami tapos sasabihin mo, yan ka na naman, kumain ka na naman ng madami, tataba ka naman. So pag ganyan yung mindset mo, mas lalo ka nape-pressure, mas lalo ka ngayong kakain. Oo. So ako, hinihinay-hinay ko talaga yung sarili ko, okay, this is good that you were able to eat ample food for today para may energy ka kasi panggabi ka, kailangan mo ng malakas sa pangatawan, dapat magkaroon ka ng balanced diet kasi nga, hindi ka naman kumakain magdamag. Hindi ka na nakakatayo sa station. Kasi busy ka, di ba? So ito oras Napaka-busy, na to. pero, Sobrang busy talaga. So, yun, you really have to be compassionate with yourself. But, ayoko mag-focus doon sa things na hindi ko na-accomplish because I know I can still accomplish those, no? Pero I wanna commend myself and celebrate myself, and I hope you do. Celebrate yourself for the things that you were able to accomplish. No, so marami akong mga bagay na gusto kong maging grateful kay Lord. So I have a new career. I was able to finish 2 courses for this year that is related to what I'm doing outside work. I'm starting now my book na lagi ko nire-revise. Parang 2 years ko na siyang nire-revise. Kasi hindi ako maka-make up ng mind ko ano write talaga. and rewrite, no? Yes, write and rewrite, ganyan-ganyan. So,
Ngayon alam ko na kung ano talaga yung gusto ko, and I think I'm on the right track na. And then out na yung aking coaching program, which na-postpone ng ilang months kasi may pinagdaanan tayo, which again is not an excuse, but I have to give that time to myself. And then ano pa, healthy na, hindi na ako na ospital this year. Sabi Wala mo, naman. hindi ako na ospital this year. Yung current na, anong tawag doon? Yung Yes. status mo, yung stage mo, yan. Yes, So, and ang biggest na accomplishment ko this year is that I was so different handling difficult situation. I was better than I was before when I was younger. So I think I was um, able to accomplish the things that I want to give to myself this year, yung more on self-love and making sure that I take care of myself and of course my kids. And I get to talk to a lot of women and different people. So I think I have a total of like nine clients this year kasi hindi naman ako tumatanggap ng maraming clients in a week. So I just limit it for like one client kasi nga ayoko naman ma-sacrifice yung quality ng time ko doon sa tao na yun because they're paying me. So yun, so happy ako sa accomplishment ko. And thank you, ayan, Seth. galing. Congratulations, Coach. Tapos ito, no, yung parang kwentuhan lang natin, tapos naging podcast na natin. Tapos ang dami Yes. na rin nanonood, dami nagla-like, ayan. So nakakatuwa rin po. Ang gusto rin talaga po namin is, by the end of the day, marami kayong matututunan, marami kayong makukuhang value, at the same time, maraming natutulungan. Yun yung pinakamalaga dun eh. Yes. Natutulungan na magbago. Ano yung sinasabi mo, Coach, yung parang na nakikita nila sa sarili nila na meron silang option or Limiting belief. purpose na mag-turn around na Yes, parang yung to become a kaya better. nilang baguhin ang sarili nila if they want to. They can always, they can always change their life, no? If they really want to. You have to want it that much para you can start. Kasi pinakamahirap sa steps, no? Or pinakamahirap na step na gagawin mo when you are about to change something about you and your life is the first step. Kasi doon papasok yung, kaya ko ba to? Ay, ayun ko na lang. Ay, hindi, kakapagod yan eh. Ay, hindi, mag-fail ako dyan. So, you never start doing it. Right? Yung pinakamahirap dyan is yung first step. Like pagda-diet, pag-gym. Unless gawin mo yan, magsapatos ka, bumangon ka, mag-jogging pants ka, at pumunta ka doon sa labas at sumakay ka ng sasakyan o mag-drive ka ng car mo papuntang gym. Yes. You'll not be able to do that. And I've been testing myself na ako parati ko sinasabi sa sarili ko, ay ka na naman, tinatamad ka na naman, you don't love yourself that much kasi hindi mo ginagawa yung gusto mong gawin. Feeling mo parang, okay, gagawin ko lang pagka gusto ko or pagka okay lang ako, which you also need to take time, no? Pero iba kasi yung laziness. Yung laziness, kaysa sa binibigyan mo talaga ng importansya kung ano talaga nararamdaman ng body mo. So the hardest thing to do is doing that first step and you have to overcome that. And after that is you being may guilt feeling, no? May guilt feeling pa pagkatapos. True. Yung sinasabi mo first step, Coach, maganda yun eh. Yun yung sinasabi nung parang dati ko mentor na sinasabi niya na lumabas ka sa comfort zone mo. Sabi ko, hindi, mahirap eh. No? Kumbaga, komportable ka eh, at ease ka eh. Kumbaga, parang ganun eh. Tapos, mababago bigla yung routine mo. At the same time, parang galit ka sa sarili mo na meron kang gagawin na ayaw gawin ng katawan mo or ang isip mo gustong-gusto pero parang ang bigat-bigat ng mga paa mo. Tapos, pag hindi mo naman ginawa, kalaban mo yung sarili mo. Yun yung mahirap. Yun yung conflict. Yun yung conflict niya. No? So, ang unang word doon na lumabas sa'yo is that komportable ako dito sa comfort zone. Kasi sa comfort zone ka nga eh. Sabi kasi ng brain natin, mahirap yan, huwag mong gawin yan. No, masakit kasi yan. No, mag-struggle ka dyan, papawisan ka dyan, or mahihirapan ka dyan, mapapagod ka dyan, or ma-stress ka dyan, or mape-pressure ka dyan. Yan sinasabi ng brain mo kasi ang brain mo, nag-store yan ng memory dyan na sinasabi na kailangan maging safe ka dahil na rin sa mga nangyari sa iyo from the past na hindi ka safe or nagkaroon ka na, naka-experience ka ng pain or naka-experience ka ng discomfort. So ngayon, nagiging mindful na siya na, wow, no, wag mong gagawin yan. That's the other part of you telling yourself,
And also developing that limiting belief na, no, wag ka dyan. Kasi baka mag-fail ka lang dyan, hindi ka magiging successful dyan. No, tigilan mo yan. Or sometimes yung may mga depression or anxiety, sasabihin, no, you're not good enough. You're not worthy. No, you have to stop it. You have to end your life. Alam mo yun? Maraming pumapasok dyan sa isip ko, and that's one part of you. The other part of you is yung sinasabi mo na I feel so guilty kasi hindi ko nagawa. Gusto ko talaga siyang gawin. And who is in full control with that? Mm. Yun yung kumukontra sa'yo. Kasi that's your conscience. That's you. That's you listening to your own thoughts. That's why you have to be very careful in selecting which thoughts you would want to focus on. Yung negative thoughts ba o yung thoughts na magbibigay sa'yo ng encouragement to do it. Kasi ang brain mo sasabihin lang sa'yo, be safe, be safe, be safe. Oo, Ayaw mo na mag-try kasi natatakot ka na. ayaw mo na mag-step outside that. Yes. That is why, sino nagsabi ba nito na rinig mo na ba tong kasabihan na to na be comfortable being uncomfortable? Yun, oo. May mga, Kasi that's where growth is. diyan ka ano eh, no? Diyan lumabas eh, diyan ka uusbong eh, yun. Sabi Yes. nila. Yes. So pili ka na lang, dapat you go through a certain struggle kasi pag na-experience mo yan, nagiging much better ka ng tao. Kumbaga, yun yung nakaganda doon. Pero pag sumakit naman yung tiyan mo, doon ka sa comfort room. Iba naman yun. Baka kasi panis yung kinain mo. O kaya naman, kain ka ng kain, hindi ka nag-ingat. Yun, na food poison ka din. Doon nangyari, doon eh. Oh, yung diet ng diet, tapos biglang sumakit yung tiyan. Nag-diarrhea tuloy. Ang hirap. No? Kailangan mo tuloy mag-comfort sa sakit ng tiyan mo, diba? Sa nasa comfort room ka. Speaking of mga sakit-sakit at saka yung mga pain na mga ganyan, usually, when it comes to love, Coach A, I know na... Hindi na ako masasabi sa love na yun. So, yung mga love life, yung mga decision in terms of family and relationships, dapat mong pagdaanan yung mga heartbreaks, mga disappointments, mga struggle na yan. Kaya ito yung napili natin na topic for today, the beautiful heartbreaks. Kasi ano ba yung resulta nung lalabas? Kagaya rin ng ginagawa natin ngayon, di ba? Parang inaantok pa ako, doon pa ako sa kama ko kasi komportable ako. I feel good. Pero pag tumayo ka, sinunod mo yung tinatawag nating disiplina, tapos sinabi mo sa sarili mo, I want to become a better me. Kasi etong ginagawa ko ngayon, like let's say going to the gym at least 30 minutes lang, kahit 3 beses lang sa isang linggo, it will result na kahit papano, maganda yung tingin mo sa sarili mo pag umarep ka sa salamin after 6 months. Di ba? Parang ganun eh. Hindi mo naman makukuha ng instant yan eh. Yes. And there's a lot of people who are saying na nakakainggit yung mga nasa TikTok, ang gaganda ng mga katawan, ang sexy nila, tapos talagang na-prepare na nila sa sarili. Hindi, ilang years na nila tinrabaho yun. Hindi lang nila pinakita, ininggit lang kayo, pero sa totoo yan, yung struggle, yung hirap, yung everyday challenge, yung mga tinatawag nilang demons na parang sasabihin sa'yo, wag, tapos meron kang angel sa kabila na sasabihin na, sige na, okay na, go na, para ang tawag doon, yung mga pangarap mo magkatotoo. So yun yung hindi nila pinapakita. That's the behind the scene eh. So yung mga beautiful heartbreaks na pagdadaanan natin in life, mula nung teenage love story, yung mga puppy love, no, Coach A? Mula doon, matututo tayo, magiging mas matibay tayo na tao. So, even though sabi nga ni Coach Edo sa ibang mga episode natin na pinagdaanan niya yung for how many years, pinigil niya yung sarili niya to improve. Tapos, most lately, meron pong ang tawag doon, heartbreak na naman ulit. Pero, mas nakikita mo yung how beautiful you become as a person, and at the same time, you become a better mentor to somebody else. So, maganda yun. So, yun yung pag-usapan natin, Coach A. Saan mo gusto mag-umpisa? Mula dun sa mga high school love life, yung mga ganon? Mag-umpisa natin kung ano ba yung first heartbreak mo? It doesn't necessarily mean relationship, but ano yung isa sa mga, kung tatanungin kita ngayon, ano yung pinakamasakit na nangyari sa buhay mo? Heartbreak in terms of parang sasabihin ng, kasi may kasamang poverty sa family. So, hindi ma-afford nila mama and papa yung mga sabihin na natin,
ang gaganda ng notebooks, yung mga libro, maganda yung bag, yung mga gamit sa eskwelahan. So yung heartbreak na dadaanan mo doon na wala kang, ang nabili mo lang is activity book lang eh, no? Kasi hindi ma-afford ng parents mo yung textbook talaga, so makikikopya ka doon sa classmate mo, makikiserox ka na lang. So yun, pinagdaanan ko po yun. Pero nung na-realize ko na hindi lang ako pala yung who's going through that challenge, especially yung mga parents ko, na kahit pa paano, ginawa nila yung paraan na para matapos ko yung pag-aaral ko mula elementary hanggang high school kahit mahirap sila. Kasi yun yung gusto nila eh. Kasi yun yung old school eh, no? Kasi if ever you will compare that nowadays, sasabihin nila you don't need school, you don't need college, you can learn everything online kasi ito na yung mundo natin eh. Pero dati, mahalaga pa rin para sa atin yung pumasok ng eskwelahan. Pero pag naghingi ka ng pera, may project ka, may baon, hanggang 10 piso ka lang. So Yung 5 limited ka pa pesos. lang. Oo, tapos yung 5 pesos mo, ipapamasahe mo pa yon. Sasakay ka pa ng lipad jack. So ang hirap na, back and forth pa yan, pauwi. 50 centavos yung padyak. Oo, so minsan, hindi ka na lang kakain ng snacks, maglalakad ka na lang pauwi. Siyempre, kasama mo naman yung mga friends mo, barkada, pauwi. So nakakatuwa yun. So you will learn to that process. Pero meron yung mga heartbreaks na pag sinabi nung teacher mo na sama kayo sa parang science outing or going to a certain park na para meron kayo parang project, hindi ka makasama. Sakit ng Kasi loob. wala kang pera. Pera, hindi ma-afford ng mga parents mo. Tapos hindi ka man lang mailibre ni teacher. Si teacher. Sino ba yung teacher mo na yan? Si teacher pala may kasalanan. So, si teacher, si Ma'am Glo pa yung si Ma'am Glo. Bakit hindi mo ako libre? Parang gano'n. So yan, yun po yung mga first heartbreaks as like mga early teens. So before siguro mga 10, 11, 12, yun yung mga, kasi mas naiintindihan mo na yan eh. But younger years, hindi mo naiintindihan yan eh. Magagalit ka sa parents mo, kumbaga nandiyan dyan yung dabog-dabog ng wala kang bagong bag, ayaw pumasok sa eskwelahan kasi wala kang bagong notebook, yung mga ganon. Tapos pipilitin ka, pumasok ka. Oo, tapos eventually ma-realize mo, ay marami pa pala akong notebook na hindi ko nagamit. Mas maganda tingnan ngayon yung pinagtatahi-tahi mo yung notebook mo kasi magiging unique ka sa Creative ka, naging creative ka, at resourceful. Kumbaga sa kanila, ang dami nilang notebook tapos sa'yo nakakompile na gano'n. Pero 5 notebook yun sa isang pinagtatahi-tahi mo. So parang, ayan, iba-iba yung subject ko. So naging unique ka tuloy. So yun, may mga ganun mga experience sa buhay ko, Coach eh. Kayo po, ano bang mga first heartbreaks niyo? Na-curious lang ako. So, what good did it bring to you na going through that experience? Ano yung impact nun sa'yo? Sa paglaki mo at sa kung sino ko ikaw ngayon? Growing up is parang naging resourceful ka. Kasi natuto ako yung mga parang sinasabi nila sa panahon natin ngayon na para-paraan. So dati, we're going with the flow eh. Kumbaga kung ano yung usual eh. Nakikita mo yung mga classmate mo ganito, ganyan. Yung sa'yo, ang nangyayari sa akin, kumbaga nagiging creative, kagaya ng sinabi mo, creativeness, nagiging resourceful. Tapos nagiging ano rin ako, yung parang magiging palakaibigan. Sabi ko na pagpasok ng taon na to, kakausapin ko na yung classmate ko na meron siyang parang G.I. Joe na pencil case. Sabihin ko, pag binilihan ka ng mama mo ng bago ha, baka may mga Transformers na mga bago dyan, bigyan mo sa akin to. So, sure. So, dahil kaibigan kami, the next year, ang dami kong mga parang ano tawag doon, mga pass o yung mga binibigay nila. So, nakaka-benefit ako sa mga ganon. So, nakakatuwa rin. Mga, syempre, Na-appreciate mo na yun, no? Kahit na second hand, na-appreciate mo na siya. So, yung mga hand-me-downs, yung mga, ano pang tawag doon, Coach, yung mga pamana ng mga classmates at friends mo. Kasi makikilala mo rin yung mga parents nila eh. Siyempre, nakita mo sila na magandang buhay. Tapos sila, i-invite ka, doon tayo mag-lunch sa amin kasi para sila naawa sa ulam mo.
So ngayon, mas nung pumunta ako sa bahay ng parents niya and everything, mas na-appreciate ko ngayon na lulutuan kami. Pero hindi ko kino-compare sa mga parents ko. Kumbaga, hindi ko sinasabi na mas maganda yung buhay nyo. Kasi masaya na ako eh. Kumbaga, wala akong ginastos eh. Tapos, eto pa, lunch break, before mag 1 o'clock, nakapaglaro pa ako ng family computer, nagba-Battle City kami, nagba-Pac-Man kami. Kasi, mayaman sila. So yun yung mga parang experience ko na nakakatuwa na ngayon, na yung pagpasok sa eskwelahan, hindi siya naging boring. Naging exciting part ng yung trying to know each and every classmates mo, tapos nagiging di naman sinasabi na parang parasites, but parang um, naaawa sila sa iyo dahil wala ka. Ikaw naman yung nakaka-benefit. And syempre dati bata tayo, mas gusto natin yung binibigyan eh kaysa sa nagbibigay. Hindi pa tayo nag-overflow eh. So mas na-appreciate natin 'yan. Oh, meron ako dating laruan, laruin mo to. Uy, may tongka, sabi ko. So mga mamahalin na mga laruan. Although may mga sira-sira or mga parang ayaw na niya, pero at least nakaka-benefit ka ng mga gano'n. So yun, coach, yun yung mga natutunan ko rin. So mas na-appreciate mo yung buhay, mas naging masaya, kahit wala na naging parang abundant pa rin para sa akin. Yun yung nakaganda doon sa that episode of my life. So hindi siya talaga parang hard. Nice. Oo, parang siya, parang part ng journey mo. Gusto mo naman magbigay, gusto mo magkaroon, pero wala kang magawa, bata ka pa, hindi afford ng parents mo. So nakontento ka doon sa binibigay ng mga classmate mo, ng mga friends mo. And ang sarap maging bata no, na you have that pure heart na nakaka-appreciate ng mga bagay na kahit na hindi bago, hindi mahal, hindi branded, basta't may meron ka lang na malaro, masayang-masaya ka na, no, nakarelate ako sa'yo. So, ang aking greatest pain naman nung bata ako is I was a victim of child abuse. So, pinapalo ako, kinakagat ako, tinatapon ako sa basurahan, nilulublob ako sa ilog, lalaba kami sa ilog ng mga ate ko. Nilulublob ako sa ilog, ganyan, kami ng magkakapatid kong tatlo kong kapatid. That was so painful because I don't understand why. I don't understand why someone who is not my biological mother will do that to me. Anong kasalanan ko sa iyo? Yun yung tanong. But before ako pumunta diyan, gusto ko munang ikwento yung about sa toys naman kagaya mo. So kung ikaw nangaibigan ka, para makaranas ka rin na maka-receive ng ganung klaseng toys or makalaro ka ng mga ganung toys. Ako naman, dahil nga child abuse, victim kami ng physical abuse as a child ng stepmom namin. Lumayas kami. Pumunta kami doon sa place ng aking second sister. Doon sa mom's province niya, sa I don't know where that is, Lanao del Norte. And that place is a beautiful place. It's like a paradise for me kasi yung bahay nila nagawa ng kawayan na malaking-malaki. Yung ilalim nun is that pagka high tide, makikita mo yung colorful na mga fishes na lumalangoy doon sila. Tapos sisilipin mo lang sa in between ng sahig ng kawayan and then mag-i-enjoy ka na. Natuto ko lumangoy doon. And then yung lola niya at yung tito niya, gumagawa sila ng yung salamin sa dagat. Yung goggles. Yung goggles na made of wood talaga yan. It's a narrow wood or bakawan wood na nakikita mo yung kahoy doon sa may dagat na nakaplant. So, and then binibenta namin yun ng lola niya. Ako yung sinasama. Kasi ang puti-puti ko, tapos nagtatagalog ako. Ano yun di ba? Bisayan. Ano ba to? Place or province. Tapos naalala ko pa to, nung bata ako, tinutukso nila ko. So yun ang Tagalog, puting itlog, nalibang Tagaliog. Oo, tinutukso nila ako kasi syempre Tagalog ako. Tapos ang puti-puti ko pa ng maleta ko. Tapos ang lola ko o yung lola niya na naging lola ko na din. Dadaan kami ngayon sa mga bahay na nakatayo sa malapit sa dagat kasi yung mga tao doon mga mangingisda.
So ngayon bibili sila ng goggles, mga 40 pesos, 50 pesos, ganyan. Tapos ako habang nakikipag-negotiate siya doon sa mga nag-uupo ka ng mga tao doon, ako pumupunta ako doon sa tabi ng dagat. And you know what, dahil nga province yan, no, yung naturally may mga baha o naaanod na something, ang daming iba't ibang mga klaseng bagay na na-imagine ko na pwede kong gawing laruan. And minsan nakakapulot talaga ako ng bagong laruan sa tabing dagat. So uwi kami, dala ako plastic bag. Lagay ko dito. Ang dami kong laruan sa nagbabahay-bahayan ako na Finders keepers and yes. So masayang-masaya na ako noon. Tapos kinaikitan ako ng ibang mga bata kasi dami ko daw mga gamit. So ayun lang, I think what's good in that experience, no, na somehow as a child ang simple ng buhay, na nakokontento tayo sa mga bagay na hindi natin kailangan ng pera para magkaroon. Pero it's so different now that you're adult. Kasi kailangan lahat dadaanin mo sa pera at hindi ka na pwedeng Yun. basta na lang humingi. No? Makikilala mo yung dalawang tao, Coach eh. Yes, di ba? Pag matanda ka, si Judith at saka si Bill. Mag-best friend yan, dalawang yan. Si Judith at saka si Oh, 15-30 yan, kakatok yan eh, no? Magme-message. Judith. Kamusta Si ka Judith. na? Si Judith to. Tapos si Bill yung pag-end of the month. Ang daming babayaran. Diba? Oo. Pero the impact on me on that is that natuto talaga ako na maging masinop. Maging masinop ako sa buhay ko. Pero hindi ko rin na-anticipate na grabe pala ang pagdadaanan natin sa buhay habang tayo lumalaki, no? And that pain of being a victim of a child abuse really para maybe a different person while I grow up kasi wala yung mom ko. Ang masakit kasi dito hindi parents ko yung nag-abuse sa akin. Hindi parents ko. Someone na tumayo sana ng magulang ko. That's why I question myself, bakit hindi ko kasama yung nanay ko? Bakit ginaganito ako ng taong ito? Bakit sinasaktan ako? Anong kasalanan ko? And I later understood, nikwento ko na sa iyo, during my healing process, was that, well, some parents are broken parents, and they were not educated on how to heal themselves. And they thought, like, kahit galit sila sa sarili nila, napapasa nila yung galit na yon sa mga anak nila. That's why namamalo sila, nanununtok sila, namumura sila, kung ano-ano na lang ang gustong ipakuha sa yung course kasi yun yung frustration nila. Ipapakasal ka sa lalaki na mayaman, ayaw nila sa mga lalaki na mahirap kasi ayaw nila na maging katulad mo sila. Yung the way they show their care for you is a reflection of their own disappointments sa sarili nila and reflections. And a lot of my clients went through that. Victim sila ng mga ganitong klaseng magulang. And hindi ko sinisisi for the record, hindi ko sinisisi yung mga magulang na may mga ganitong problems sa self nila that they thought they're disciplining their child sa paraan na alam nila. But actually, yung pagdidisiplina na yun, some of them, hindi ko nila lahat, really came from them being broken. And the frustration that they felt sa sarili nila, nababato nila doon sa bata, no, doon sa anak nila na walang kamalay-malay. And so ako talaga, ang message ko rin talaga, no, is that let's stop that. Let's stop that creating another generation of experiencing that trauma habang lumalaki sila. Stop natin yan. Sa atin pa lang dapat stop na siya. Tayo na lang, tapos na tayo doon at nag-heal na tayo doon. So itong mga anak natin ngayon, dapat hindi sila makaranas ng ganito. Dapat they are also educated of their rights, of their right to choose, of right to express. Kasi may mga magulang na sumimangot lang yung bata kasi mangot. Sasabihin na, lumalaban ka, ba't ganyan yung mukha mo? Binabastos mo na ako. Diba? Alam nga naman nakangiti yung bata. Kung umiyak yung bata dahil pinalo mo, sasabihin mo, tumigil ka sa pag-iyak. Huwag kang iiyak dyan, iyak ka. Diba? Papaluin kita. Tapos iiyak ka ng iyak. Pinalo mo nga. May sasabihin na, huwag kang sasagot ha, huwag kang sasagot. Ba't hindi ka sumagot? So, ba't ka sumagot? Sabi niyo, huwag sasagot. Diba? It's so confusing sa child, diba? I really remember, naalala ko pa noon, so yung kapatid kong bunso, she thought, no, yung stepmom ko, she thought, nasagasaan. Ang una niyang ginawa, kumuha siya ng patpat ng
bayabas. 'Di ba ang hirap baliin nun kasi Oo, parang maano siya, hindi kayo. so sticky, 'no, yung branch. Pinilit niyang tanggalin. So nung natanggal yun, maraming ano-ano sa dulo, yung ano ba 'to, yung mga durog-durog na kahoy na pinagkabitan sa kanya kasi tinanggal niya nga ng pilit, eh, binali niya ng pilit. So pinapalo niya yun dito, ako naman ganyan ako na ganyan ako. Sabi niya, so dahil pinapalo, talaga abuse talaga tapos pinapalo niya, "Kaya bakit gano'n na ang daming mga bad words, ganyan, ayun nga nagmumura siya ng ganyan, pinapalo niya ako, "Ha, hindi mo iningatan kapatid mo, ganyan." Instead na tingnan niya kung nasagasaan ba, pinalo niya ako na pinalo. Kasi ako naman ganyan ako ng ganyan. Tapos ang ginawa niya, sumasangga ka, kasi nga pinapalo mo ako. Sumasangga ka, sinasangga mo. Pag gano'n niya, natusok yung mata ko. As in lumabas siya, yung mata ko. Tapos pag ganyan ko, hala ang daming dugo, yun, blackout na ako. Tapos nagising na lang ako, nasa ilalim ako ng hagdanan sa may duyan, nakahiga ako doon. I don't know how I get there. But then yung dad ko, dumating siya ng mga, siguro mga 6, nag-aagaw yung liwanag at dilim, dumating siya. So nasanay siya na pag dumating siya, tatakbo ako, sasalubungin ko siya, bibigyan ko siya ng slippers. That time, hindi ako sumalubong. And then he was calling. So that's when I woke up kasi narinig ko siya, Len, nasan ka? Yung slippers ko. Eh, haba-haba ng buhok ko. So, dala ko yung slipper niya. Tapos kakaganyan yung buhok niya. Tapos, binigay ko. Eh, tatay ko napaka-observant nun eh. Ano nangyari sa'yo? Ngayon, pagtingin niyo, grabe, dami dugo. Yun, nag-blackout na naman ako. Nag-blackout na naman ako. Nagising na lang ako, nandun na ako sa ospital. Ayun, they did something sa eyes ko kasi muntik Yes, na ako chest. mabulag talaga, yes. And it was, I had this question sa self ko na, why? Why? Bakit mo ako ginanito? Pero I also felt like, wala akong galit. Siguro nasasabi ko 'to kasi wala na akong galit sa kanya. Unlike nung lumalaki ako, masama yung loob ko. Pero ngayon wala na akong galit sa kanya. Nakakausap ko pa nga siya. Pero I'd rather not try to connect again, because traumatic, eh. Traumatic yung experience na yun. And I think because of that experience, I became an advocate of people who are victims of abuse talaga, even sa abusive relationship. I'm not happy to see children na ina-abuse. Alam mo yon? 'Di ba may recent ngayon nung pinatay yung anak, dalawang anak dahil sa postpartum. Nabalitaan mo ba 'yan? May mga ganyan eh, pero ako ayoko magbasa kasi ng mga ganyan Actually, hindi ko social. rin siya binasa or what, pero narinig ko lang, nakita ko kasi sa Facebook na merong Dumaan sa ano mo, feed mo, nag-cover niya na umiiyak siya kasi she's a mom. Umiiyak siya. Sikat ito na TikToker na nagbebenta ng sabon. She was crying because naalala niya yung mga anak niya and she cannot imagine how this mom able to kill these little kids because of depression, because of not being well mentally. And we can blame that person, no? And I wonder where's the father again, 'di ba? Kasi sorry. Absinut eh, no? Hindi ko alam ang buong stories, I don't know. Pero yun talaga, 'di ba our past, the pains that we've experienced from the past, made us become someone na hindi katulad nila or hindi katulad ng person na nanakit sa atin. We became a better person, a better Oo. parent, yeah, better individual because of that. Dapat gano'n eh, no? Yung iba naman kasi sobrang galit sa mundo, sila rin galit rin sila. Kumbaga gagantihan nila yung mga anak nila, gaganti rin sila sa ibang tao. So, iba rin yung development ng gano'n eh, no? So, Bakit yung kaya? mga ayun, hindi ko rin masagot yan eh. Yung mga heartbreaks nila, hindi nila na-contain eh, no? Oo. Coach, unlike yung sa'yo, parang Awareness din kasi. awareness din ako. At saka choice mo rin yun eh. At the end of the day, meron kang, anong tawag doon? Yung compassion, yung love, Sa sarili mo first. yung kung anong klaseng heart meron ka eh. May ganun eh. Mm. Eh, yung iba naman masyado kasing greedy dahil sa sugat-sugat sila outside, yung heart nila naging evil na rin eh. Parang ganun. Nag-darken na yung soul nila. So, dun sila. Kagaya ng sinabi mo, like, mga bata yan. Tapos, dahil sa meron kang pinagdadaanan, natiis mo yung gano'n. Yung parang gano'n. May nakita rin ako mga parang newsfeed rin na yung parents na wala ng trabaho. So, nakikita niya na parang gutom yung mga anak niya. So,
pinatay niya sarili niya at the same time yung mga kids para wala Sama-sama problema. sila. Sama-sama sila. Sabi ko, hirap naman ng ganun na situation. So, yung mga friends natin na nag-go through ng mga heartbreaks, mga painful na mga traumatic experience na nangyayari. Pero they end up becoming a better person. Ayan, maganda yung mga kwentong yan. So sana kahit paano, kung nanonood kayo sa podcast namin, meron kayong mga kwento na sarili niyo na pwede niyo ma-share. Tapos may makapulutan ng aral or value. And at the same time, we could possibly talk about na what made you change, what made you become a better person, ano yung pwede mong mga ma-share sa ibang tao. I think that's the value that we're trying to get out of this podcast or kwentuhan natin na Unfiltered DNA. Yes. Okay. I think why heartbreaks are beautiful or why pain is beautiful at the same time, it's a gift. It's because, for example, tulad sa dinanas ko paano masaktan physically nung bata pa ako. Kasi sobrang bata pa ako na hindi ko naintindihan bakit mo ginagawa sa akin yan. And then makakarinig ka ng mga salita na, ikaw ang tinik sa lalamunan ko. Parang si Sharon Cuneta at saka si, sino na yun? Cherry Hill. Di ba? Na isa kang tinik sa lalamunan ko. Ganyan. Dapat hindi ka na nabuhay or something like that. Yung mga ganitong sakit na naramdaman mo na it took you so long to understand na it's not your fault, made you a very sensitive person and made you someone who can truly relate to someone na hindi mo siya kailangan saktan, na hindi ka dapat nananakit kasi alam mo kung gaano kasakit ang masaktan. No? Hindi ako naging violent na tao. It's because naranasan ko yung violence at home. Ayaw ko ng conflict na ganun. Nakita ko kung paano, alam mo yun, yung mga suntukan sa bahay, na witness ko kung paano Batuhan ng plato. Yeah. Oo, yung suntukin, ganyan, di ba? O kaya yung tipong, makita ko yung mga sisters ko na minamaltrato, binubugbog, pinapalo ng walis tambo, binabato ng, alam mo yung pang shine ng sahig, bunot, yan, bunot. Gaganyan sa mukha mo. It's so painful to watch. And every time nakakakita ako ng, alam mo yun, ng pinapalo, parang I feel like ako yung pinapalo. Oo, Kasi nasasaktan ka rin yan. Ang sakit. At siguro ito yung dahilan kung bakit sensitive tayo. Yung kapag nagwa-watch ka ng movie and then you're seeing that scenario and you can relate and then naaalala mo yung sarili mong experience, tapos nakikita mo, di ba umiiyak ka kasi naalala mo? Di ba? And ganun din sa ibang tao. Sakit, di ba? And it made us a better person. It made us a better individual who can relate and empathize with others. Kasi marami sa atin talaga ang kulang sa empathy. Di para bang may tatawag ka sa kaibigan mo, I'm going through something like this. Sasabihin ng kaibigan mo, ano lang yan, ang dami-dami mo ng blessings para maramdaman mo pa yan. No, hindi mo dapat maramdaman yan. Ayun mo ini-invalidate yung feelings mo na para bang hindi totoo na nakakaramdam ka ng sakit. That's being insensitive to people's need. Diba? Sabi nga ni Simon Sinek, the reason why he became who he is right now is because no one deserves to suffer alone. Yeah. Sabi na, no one deserves to suffer alone. And I have that same principle. That's why I became a life coach. Kasi I know how pain is. I know how to live a life ng puro ka struggle. Na you're questioning your worth, you're questioning yourself, you're questioning everything about you. And you have to be critical about that. You have to be very critical about that. How you talk to yourself. Your self-language, yung internal language mo. Ngayon tayo, mas naiintindihan natin. We become, mas may empathy tayo. Mas na-realize natin na pag meron kang pinagdadaanan or itong taong ito parang mainit ang ulo everyday, yan, parang ganon. Mas malalim yung gusto nating intindihin sa kanya kung ano yung gino-go through niya. Hindi ka nagto-talk back. Hindi, walang kumbaga para sa iyo
you rather listen, or kung hindi man siya magsalita or mag-share sa experience na pinagdadaanan niya, at least kahit papaano yung konting silence na yun will bring peace para sa kanya. Tapos ikaw naman, ikatutuwa mo kasi parang kasama kayo sa journey, parang gano'n, na medyo peaceful. At least nung ang tawag doon, Coach, nung dinaanan natin yung mga bad experiences na to, mas lumawak yung pananaw natin, no? Para sa akin, Yes. mas naging kagaya ng sinabi mo, mas naging sensitive ka, mas naging compassionate ka, mas na-feel mo yung love to another person na mayroon palang mga challenges in life. Yan. So, mas naiintindihan mo ngayon yun eh. And at Yes. the same time, kung bibigyan lang ng chance, yun yung pinakamaganda doon. Kung bibigyan ng chance na makatulong tayo, at least somehow we can give a little value or yung konting tulong. Kahit hindi financial, kumbaga yung ano lang, yung Let's listen. ang tawag yun, yung parang nakikiramay ka lang. O yung parang ganun. Empathizing, yeah. Make people feel that they are heard, that they are seen, that someone care about them, and someone truly is genuinely really care about them. Kasi yun yung hinahanap natin eh. Kaya madalas tayo minsan nagtataas ng boses kasi kala natin kapag malakas yung volume ng voice natin is that maririnig niya. Kasi no one is listening. And minsan ang impact ng hindi tayo pinapakinggan when we want to express something, nagwi-withdraw tayo. Hindi na lang ako magsasalita, hindi naman ako pinapakinggan. At nangyayari yan sa bahay, nangyayari yan sa family, and most of the time, dyan talaga nangyayari yan. So ano ang tendency? Ita-divert niya sa iba. It's either sa kaibigan, sa pag-inom, sa pag-drugs, diba? Sa pag-alcohol. Instead na nagre-reach out, hindi na nag-share, no? Kumbaga parang gano'n. Diba? Natatakot tayo magsabi na nagkamali tayo nabuntis ako, pangatlo na to. Diba? Kasi hindi tayo no? Pagkagalitan ka. O pagkagalitan ka, aawayin ka, bakit ganyan, papabla, sanabi ko na sa'yo. Heartbroken ka na nga kasi meron kang problema, tapos dadagdag pa siya. So, yes, and we're not blaming anyone here, ha? We're not blaming anyone here. It's just a story ba na we can learn from. Ang kailangan talaga ng isang tao na merong mga ganyan, yung mga burdens, at least may kasama na kahit paano, parang bayanihan. Makikitulong ako sa iyo. Let me carry your burden or your whatever the struggle or challenges. Tulungan kita. At least we can take the next step para lumabas ka dyan sa pinagdadaanan. Or through the storm. Kumbaga, may bagyo yan eh. May kahit sira-sira yung payong ko, at least payungan kita. At least dalawa tayo sa journey na to. Oo, dalawa tayo sa journey na to. And I think, no, kung may mga tao na handang tumulong and hindi sila makatulong is because they also need help. Kasi you cannot help someone from below when you're also nasa bottom ka. Diba? You have to be up there para ma-lift mo siya. Kasi imposible, bubuhatin mo siya ngayon, diba? Mangyayari nung kapag nasa bottom ka, nandyan siya sa baba din, bubuhatin mo siya. Pareho kayong matutumba niyan. Para sa relationship lang yan. Kung pareho kayong dalawa na ang reason ng pagkaroon ninyo ng connection is because of your traumas, no? Yung naging dahilan ng closeness ninyo is your trauma. Okay? Ang mangyayari niyan, papasanin ka niya, papasanin mo siya, papasanin ka niya, papasanin mo siya. Now, napagod ang isa sa inyo, mag-tryan mag-improve, so aangat ng konti. Ang gagawin naman ng isa, hahawakan ka naman, hihilahin ka naman pababa. So itong isa naman pinipilit na mag-improve, hila ka naman ng hila. So ang gagawin nung nando sa taas, kasi gusto ko mag-improve, gusto ko mag-move on, gusto ko maayos ang buhay ko, gusto ko maayos ang sarili ko, bibitawan ka ngayon. Diba? So nagiging toxic siya. At at mas lalo ka lang masasaktan because hindi kayo nag-connect ng pareho kayo ng level ng healing journey ninyo. Kasi pareho kayong hindi healed. So, yun yung attraction. Yung kala nyo, you love yun. It's trauma bond, ang tawag doon. Nag-bond kayo because of your own trauma. Pareho tayo. Chinit din ako nung past girlfriend ko. Na-cheat din ako nung past boyfriend ko. So, tayong dalawang pinagtagpo talaga tayo sa isa't isa. Akala nila love yun.
Yan. Pero what attracted you is your similar experience. And then when you are in the relationship na hindi pa kayo healed, ano na kayo, parang kayo nagtatag of war, nagiging toxic na. Kasi pareho yung sa isa't isa binubuno yung pain niyo eh, no? Na ngayon yung isa naka-realize gusto ko nang umangat, gusto ko nang mag-move on, gusto ko ayusin yung sarili ko. Ang nangyari niyo naiiwan yung isa sa baba. Nagiging toxic ngayon kasi lagi kayo away ng away. Oo, so, yun yung babalik yung mga kwento ninyo eh, no? Kumbaga, yes. Oh, kaya nga ito ka, ganyan para mga ganun. Yes, minsan ang sakit ng sumbatan. Nangyari sa akin yun, no? Yung mga sumbatan na yun. Nagiging nagiging verbal abuse na rin eh, no? Yes, nagiging verbal abuse na nai-invalidate ka na. Kaya ka iniwan ng jowa mo, kaya nag-cheat yung jowa mo sa'yo kasi ganito ka. Diba? Dinadagdagan mo yung meron ka parang guilty ako, no? Kaya nga siguro. So may self-pity ka naman. Yes, naman. So iba naman, meron man ganyan din ang nangyayari, diba? O kaya naman yung magulang, dahil broken din siya, akala niya tama yung ginagawa niya. So yung pala, sinasakal niya na halos yung anak niya. Diba? Wala nang freedom to make a decision yung anak niya kahit malaki na kasi nandyan pa rin. Diba? So, everything about what's happening with you right now, how you are as a person, how you see yourself as a person has something to do about your past. And if you haven't really confronted that past, that pain, that trauma, your baggages, you cannot be happier or happy in this life. And you might have difficulty in having a relationship na maglalast kasi toxic din yung nakukuha mo at na-attract ka sa isang toxicity rather than be attracted with love. So maganda yung mga ganyan, Coach A. At least merong nakakapagsabi sa kanila. By the way, Coach A, you invite everybody kumbaga kung meron sila mga ganyan mga experiences, kung ano yung mga nasa what's in store for them if ever na they could possibly speak to you or pwede sila mag-open up sa'yo. Ano ba meron doon sa coaching mo? Yeah, well, first off, before I introduce my platform, coaching platform, maybe I have a message for everyone. How do you truly know someone? Diba? By spending more time with them. And then that's where love supposedly is developed because you get to appreciate who the person is, how his thought process, not necessarily his or her, but how his thought process, how is this person seeing himself or how this person is treating himself. You will see everything about that person when you get more time to spend with that person. No? But ang question ko ngayon dito is that how much time are you spending with yourself to know yourself, to get to know in a deeper level yourself? Alam mo ba kung bakit mo ginagawa mo ngayon? Alam mo ba kung bakit feeling stuck ka? Alam mo ba kung bakit feeling mo you're not worthy enough? Alam mo ba kung bakit feeling mo na you are a failure or that you will not succeed or you're scared of success or you're scared of being in a relationship? So this coaching program might be of help for you because this is a one-on-one self-immersion program. This is not a coaching program which is pre-recorded. No, it's not. There's going to be a workbook and a time you will be spending with me for 2 hours a day for 4 days to 5 days. And then we'll have to go through all that process, my coaching framework in dealing with what's inside you so you get to know yourself better. Kaya siya tinawag na self-immersion coaching program kasi you have to immerse yourself with yourself, by yourself. Of course, with me facilitating it, but you're doing that for yourself. So you can meet that new version of you that you wanted to be through that coaching program. So it's called the Unleash, Recreate You. It's a self-immersion coaching, one-on-one coaching program, which will be launched on November 25. So if you will enroll from yesterday up until October 31, you will have a $20 discount. So check my Facebook page, The Inside Job, TikTok, The Inside Job, and A. Villegas Alfonso as my main profile sa aking Facebook account. Yan. So enroll na kayo just in case para ma-meet yung future you. Yan. Hindi yung future mo,
But Hindi your future future you. you. In English lang, ano? So yan, thank you very much, Coach A. So nakakatuwa yan. Then, Coach A, tuloy tayo sa kwentuhan natin. Yan, yung next phase naman ng life, yung halimbawa after doon sa bata pa iisip, syempre, as you grow, pag pumasok ka na doon sa teenage years, dyan na yung mag-uumpisa yung mga puppy love, no? Yes. Yung may mga attraction, may mga, anong tawag doon? May mga crush ka na. Crush. May mga crush ka na. Infatuation. Infatuation. Tsaka, dyan mo na yung, dati, ano yun wala kasing Facebook dati. So, slam book, what Oh, is yeah. love? So, yun yung Yes. sulat no? Hobbies. So, may makaka-relate pa ba ngayon yan? Pero, ang ganda dati, no? Kasi, bawat page ng slam book or slam note nung classmate mo, Babasahin mo. profile mo yun, no? Tapos, meron kang crush din sa unahan. Ano ba yun? Ano ba yung love? Ikokopya mo, mag-flames nga ngayon. Ayun, Alam mo yung flames? Opo, yun. FLAME, yes, ayan. So, ayan. So, dapat No, na-reveal na dito yung age natin. magmamatch yung mga pangalan. Hindi, marami rin nanonood kasi na same bracket rin So, kung may mga pamilya na kayo ng mga anak, at least kahit pa paano, parang time machine yan, babalik at babalik doon. Nakakatuwa rin yung balikan natin ng konti yung mga kwento ng buhay. So, Yes. so yan. Yung ganung na episode, Coach A, syempre may mga heartbreaks rin dyan di ba? Kumbaga, meron kang inadmire, meron kang parang inidolize, meron kang sinunod, meron kang parang sabi pa nila crush ng bayan, crush lang lahat tapos ikaw gustong fan base ka rin, parang ganon. Tagasunod ka rin. So yan. Sa kwento mo, Coach, syempre dumaan ka dun sa mga process nung na traumatic. Anong change pagdating dun sa ganong edad? Meron ba? Or talagang nag-hold back ka pa rin? So we're talking about the first time we fell in love. Oo, yung mga ganun. Actually, sa anong taon na ba ako noon? 17 yata ako noon na love at first. Ano ba to? Na-experience ko yung first love. Kasalanan na naman to ng mga Disney princess. Ayan no? Kasi pinapakita sa atin happy ending, di ba? Yan tipong Cinderella, yung Snow White, yung tipong si Sleeping Beauty, may Prince Charming ka, and they live happily ever after. So ngayon, naging idealistic ka na din, gusto mo rin ganon. Feeling mo ang love is once you find that someone, it's going to be forever na hanggang sa mamatay na kayong dalawa, kayo talaga dalawa. That's why ang sakit ng ma-heartbroken ka sa first love mo. Kasi yun yung thinking mo wala naman, hindi ka naman tinuruan, wala naman nagturo sa'yo na marami ka pang kakaining bigas. Hindi ka naman sinabihan na lutuin mo muna yung bigas bago mo kainin. Nakain mo diretso. Isasaing mo yun muna. Diba? Isasaing mo muna. Marami ka pang sasainging bigas para maging kanin. Para makahanap ka pa ng masarap na ulam at kakain ka ng masarap. Papaso ka pa. Iluluwa mo. Ang dami pa ng proseso. Wala naman nagturo kasi. Pero, ang maganda niyan is that natuto ka. For how many times, it doesn't matter. Mahalaga natututo ka sa bawat yugto ng kwento ng pag-ibig mo. Ay, ang lalim ng Tagalog ko. Hindi ayos yun. Kwento ng pag-ibig. Diba? So, kwento ng pag-ibig. Ngayon, hindi na kwento ng pag-ibig ang gusto ko. It's no longer about my love story. I have to choose between my love story, my self-love story, or my life story. Yan. Diba? So, habang lumalaki ako, I feel like I was really so lonely and sad nung lumalaki ako. Hanggang sa magkaroon ako ng asawa at mga anak, I was really sad and lonely. But during the time na I had my first heartbroken, wala akong masabihan. Kasi, hindi ko naman kilala yung mom ko. Mag-isa lang ako, nag-aral ako sa isang convent. And hindi ka pwede lumabas doon. So, you're all by yourself. You will have to make decisions on your own. You study alone. If you don't know the answer, you check the textbooks. Diba? Wala kang matanungan. Wala kang masabihan ng problema mo kung hindi yung leader mo, yung sino naka-assign sa'yo. And of course, you're not comfortable sharing it, right? And so you keep it to yourself. So ang natutunan ko doon is that
I think maliit pa lang ako, parati ko nang kinakausap yung sarili ko. Kasi wala naman ako ibang makausap. So sa tanongin ko sa sarili ko, nandun ako sa pinakamataas na building, tapos nakikita ko yung buong Metro Manila. Tapos tatanong ko sa sarili ko, 10 years from now, kaya saan kaya ako dyan? Nasaan kaya ako dyan? Siguro doktor na siguro ako noon, or siguro broadcaster na ako noon, or journalist na ako noon, or isa na ako writer noon. Saan kaya ako pupunta pag 10 years from now? Ang tagal pa nun. Yan yung mga klaseng conversation ko. And then, nung lang nasaktan ako ng sobra, gusto ko nang tapusin lahat. Kasi nag-isa lang ako eh, di ba? Akala ko tong tao na to, makasama ko buong buhay ko, pero niloko. Na-cheat din ako. So, I think, what I learned from that is that to stay away from men, from boys. Stay away naging aloof ako. So when I got married, it wasn't something that I was prepared for. It was not something like ginusto ko or gusto ko yung tao, no. Parang I was just carried away with the situation, and so I have to take ownership with it kasi I have a child. Buntis na kasi ako. So naging option na lang siya. So naging situationship na lang siya. But I tried to be happy. I accepted it because ang lagi ko sinasabi sa sarili ko, hindi ko hahayaan na maging broken family ito. Hindi ko hahayaan na lalaki yung anak ko ng walang nanay. I don't want to be my mom. That's why I stayed in that relationship. And pinanindigan ko hanggang sa mga oras na to ang pagiging nanay ko sa mga anak ko. So, to summarize, it became me a better woman, a better mom, I would say, and probably a better individual because of those experiences I had in my past. And masasabi ko na, good job, eh. Ayan, good job, eh, kasi you're able to make it. Yes. You have to acknowledge yourself. Ito lagi ko sinasabi sa mga friends ko. Have you tried celebrating because you had your sister, parang nakagraduate siya ng dahil sa'yo? Have you celebrated because you got promoted or you got a new job or you have your finally your business, your dream business or your dream job? Have you celebrated? Yes, we celebrated that with my blah, 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 with my family, my friends, my jowa, and all that. Then I have this last question. Have you celebrated you? Yourself. Ikaw. Sinelebrate mo ba ang sarili mo? Sinabihan mo ba ang sarili mo, hey, A, good job, A, I love you, A. Pat on the back. And that's what I'm trying to say. We keep celebrating those things na outside of us. Pero how about yung struggle mo? Sinelebrate mo ba? Parang ganun. Yeah, ginawa mo araw ang gabi at gabi ay naging, araw. Para lang makasustain ka. Sinelebrate mo ba yan? In-acknowledge mo ba yan? Di ba, minsan nasi-celebrate tayo for the outside accomplishments. But the internal accomplishments, it's so seldom that we recognize that voice. Nakakalimutan natin yan eh, no? Kumbaga, hindi natin na-acknowledge yan eh. May mga ganyan chances na, coach, parang happy ka para sa kanila dahil sa effort mo, pero dahil sa dinaanan mo struggle, parang hindi ka happy sa sarili mo. Parang yes. Kaya nga masaya ka na kapag ka nakakarinig ka ng, ate, thank you. Ayun, diba? Diba? Kasi, ma-overwhelm ka, maiyak ka sa sobrang saya kasi may naka-appreciate sa'yo. And before mo pa matanggap yan, dapat na-appreciate mo na yung self mo. Kasi hindi mo yan magagawa ng basta mo lang nagawa. It would take a lot of internal struggles for you to be there and be able to push it through. And you have to recognize that. Ang ganyan, coach, yung kumbaga, may hugot sila na hindi nila naitago, no? Napag-graduate nila yung kapatid nila, pero parang sila yung umiiyak. Oo, sila yung umiiyak kasi may marami sila na i-give up eh. Marami sila mga pangarap, may mga love life sila na hindi nila na anong tawag doon? Hindi na fulfill or yung person na para they thought na para sa kanila hindi sila nagkatuluyan kasi iba yung choices eh. So yung gano'n, parang gano'n. Sila ngayon may bigat sa dibdib. And yun yung pinakamahirap.
Yeah, actually Bago mo pero yan. pwede ko rin siyang tingnan na hindi talaga siya bigat sa dibdib that you're seeing that person na mahal mo at binigay mo lahat sa kanya at then finally, nandiyan na siya, na-achieve niya na yung gusto niya because of you. I think it's a silent cry of celebration as well. Naiiyak ka kasi finally I did it. Napatapos ko siya ng pag-aaral. Finally I did it, nabili ko ng bahay si mama at si papa. Finally, I did it, napa-aral ko at napalaki ko ng mabuti ang aking mga anak sa sariling sikap ko. It's a silent cry of joyful success. O tama ba yung English ko? It's a silent cry, tawag nito, recognizing that achievement na ikaw lang nakakaalam kung anong mga battles ang kailangan mong paglabanan gabi-gabi. Go through ka doon, no? No, yung iniiyak mo na lang kasi tuition na naman yung kapatid ko bukas, ganitong oras, wala pa akong pera. Instead matutulog ka, dodot-dot ka sa cellphone mo, "Be, baka naman makahiram ako. Oo, yun Be, yun. pautang naman ako, babayaran ko sa ganito." Tapos hindi mo pa alam kung, yeah, mabayaran ko nga, wala ka na naman budget, isip ka na naman, di ba? Ikaw So, naman. salute sa inyong mga breadwinner, sa inyong mga single mom. Naiiyak ako kasi ang daming mga tao na so seldom to be appreciated because of their efforts. And you congratulate yourself. You owe that to yourself. You celebrate yourself. You pamper yourself. Yung sinasabi natin na self-appreciation instead of internal blaming. Hindi Kasi na nagagawa ko eh. Oo, tama. You owe that to yourself to be happy and give yourself, that person, that you, happiness. Hindi ibang tao ang uunahin mo. Now, if ginawa mo yan out of genuine love, then thank you for doing that. Now, it's time for you to give that to yourself. Yeah. Balik mo sa sarili mo naman. Ikaw naman ang bumawi. Bawiin mo sa... Ano ba magandang pambawi, Coach A? Is it like massage or travel? Ano ba yung Kung maganda? kung saan ka maging masaya, meron talaga akong daily na conversation with myself. Like, pag nakahiga na ako sa bed, sabi ko, ano bang accomplishment natin ngayon, nagawa ko to ganyan. Oh, galing mo. Bukas kasi sinabi ni ganito, may ganito ganyan kang opportunity. So bukas i-workout mo ta. I really talk to myself. I really talk to myself. And then, ugali ko na ito na every payday or every weekend, magpapamanicure ako, or magpapamassage ako, or kahit magtimpla ako ng paborito kong hot choco, pupunta ka dito sa bahay namin, meron ako iba't ibang klase ng kape, kasi I wanna serve myself. Yan. I wanna serve myself the way that I serve the people I love. I have to give something for myself at the end of the day. Because hindi mo ma-accomplish ang lahat ng ina-accomplish mo ngayon kung hindi dahil sa'yo. So, may kasama ka. Yan yung nandito na ikaw. So, i-celebrate mo siya. Parang gano'n. Yes. Kumbaga, at saka dapat mag-thank you ka rin sa sarili mo eh, no? Yes, thank me. I wanna thank me for not having a day off. Hindi nag-day off yun. Wala kang day off, pero you have me time. Ayun, may me time. Diba? You have me time. Diba? Tapos ayaw mo magpagalaw na ganyan, no? Ayaw sumama sa mga kaibigan, kahit ini-invite ka, tinitext ka, mini-message ka, bahala kayo. Nadarasan mo yan. Yung parang ayaw mo na lumabas ng bahay kasi you're enjoying your own company. Sarili. Diba? I don't know where this quote came from. I just read it. Sabi niya, no, is it Buddha ba? Basta sabi niya, if you are alone and you don't enjoy your own, you being alone, then you are in bad company. So diba? Na-enjoy mo yung sarili. Ibig sabihin, nasa mali kang crowd. Yung crowd na sinasabi, ikaw lang din yun. Ayaw mo sarili mo, eh, no? Nakaka-relate ako sa iyo, 'di ba? Minsan para magdadahilan ka na lang sa friends mo, busy ako ngayon, may gagawin ako ngayon. Ayaw mo lumabas kasi sobrang nag-i-enjoy ka na being alone and doing your thing, doing this,
writing, Oo. reading, 'di ba? Nagjo-joke ka lang na ikaw lang mag-isa, parang gano'n, nakakatuwa yung gano'n, 'Di ba eh. nabibidyoke ka, nasa Oo. Star Maker nga ako, eh, O tuwing yung Sabado. nasa shower ka, kanta ka lang ng kanta, parang gano'n lang, yun lang, nakakatuwa 'Di yun, ba? oo. Sobra-sobra and you're so So happy you learn being to thank yourself, so parang gano'n parang yes. ang galing mo, okey sa Yes, and minsan pag-aaral. kapagka nakaka-feel ka ng parang you're down, 'di naman kasi everyday you're okay, and it's okay. It's Hmm, totally fine, 'no? And during those times na feeling mo parang disappointed ka or, ano ba 'to, na-reject ka or someone offended you, you don't retaliate, but you go back to yourself. Okey lang 'yan. Alam mo bukas, wala na 'yan, 'di ba? hmm, Pagdadaanan mo lang 'yan. Let's say for example, um, so lagi ako may business presentation every other week. And, there are times na pumapalpak talaga ako sa presentation ko. Pero what I do after that, after all the feedback that's been given to me, sasabihin ko sa sarili ko, that feedback is for your own good. So totoo. you listen to that feedback without involving your emotion, but just look at Hmm, it, filter it, and get those things na you think will improve you. And yan, then the rest, move on ka. Kasi ipipersonalin mo yung mga feedback na yan, yung mga sinasabi sa'yo, dahil iniisip mo, ay, ang ano ko, ang vocals ko, or hindi ako magaling. Yan yung sinasabi mo sa sarili mo, ikaw lang yan naniniwala na ganyan ka. Actually, hindi yun ang intention. Ang intention is to help you. tama. Yeah, 'di ba? That's why every day you're improving kasi willing ka. You're so open to receive that kind of feedback na makakatulong sa'yo. If ang mindset mo is that, oh, this person is coaching me or this person is telling me something na it's sometimes hard to swallow, you have Mm, to tell yourself, it's hard to swallow because I'm involving my emotion. And it's okay naman din sometimes to acknowledge na you're hurt. But you oo, also have to open your mind to know na itong alam ko ngayon, hindi pa pala ito yung totoo. Hindi pa pala ito yung totoong facts na kailangan kong malaman kasi ito lang yung pagkakaintindi ko. So you have to start accepting, knowing what you don't know mm, para mag-improve ka. So ganun din sa relationship, 'di ba? Kung iniwan ka, hindi dahil sa masamang tao ka, you're not good enough, you're not worthy of that love. It's just them. Yun ang sila lang, nararamdaman nila hindi ka sa'yo and it's not reason. your fault. Yes. Hmm, It has nothing to do with you. It's not you. It's not about you. It's them. hmm. So Ako yan talaga yung natutunan ko. ako Coach A, yung dun ako sa anong tawag dun, yung parang nag-mature to criticize yourself, criticize whatever you're doing, and at the same time, uh, hindi to badmouth yourself or anong Yes. tawag yun, yung parang uh, ipahiya mo yung sarili mo, but it's more on like what can you do next to improve. So To be parang ganun, better. to become better. So yun. So siguro may mga bad experiences sa trabaho or like na call out ka, na coaching ka and everything like that. So from there, will you take it as something offensive, 'di ba? Kung makitid yung utak mo or parang Yung immature sign ka, of maturity, yes. oo, magagalit ka dun, eh, sa mga Mm. gano'n, eh, kumbaga gantihan-gantihan yung show. Pero, sign of maturity, yes, yung more on like, "Okay, I'll learn from this and, I can improve myself, from this point on." So, yun. Tsaka mai-improve mo na rin yung relationship mo dun sa ano mo, sa kasama mo sa trabaho, Yes. sa mga boss mo. At saka ang nakaganda dun Coach A, yung mga ganiyang mga heartbreaks or parang disappointment, nai-improve mo yung relationship mo sa sarili mo, kagaya ng Yes. ginagawa mo. Yes. Magiging magkaibigan kayo instead na magagalit kayo sa isa't isa, eh, 'no? Totoo, totoo. Yun talaga lang kakampi mo. Kaya nga sabi nga, you're never alone. Apart from God who's always watching you, you also have yourself to back you up. Mm, Ikaw lang ang susundan mo, ha? Bakit ko nasabi yun? And I think naman, alam naman ng karamitan nito. Pero just an example, di ba? Para hindi ka malate, ang gagawin mo, mag-a-alarm ka. mm, Di ba? So mag-a-alarm. Pero you have a choice. Snooze mo ba yan or i-dismiss mo? mm. So sino ang gumising sa'yo? Is it the alarm clock or is it your decision to get up after hearing the alarm clock? It's just you. And sometimes no one
No one will tell you, hey, stopping snoozing that alarm clock. You get up as soon as it sounded, as soon as the alarm sounds, right? Or sounded or ring. You have to get up. You have to make a decision. Alam na yan, di ba? Diba, pag alarm, sinaktuhan mo na yung alarm, sige, go na. Natatawa pa ako noon. Sabi nila, alam mo ba kung ba't di ako nalilate? Kasi pinapa-alarm ko sa kapatid ko at hindi niya sinasabi kung ano oras yung alarm. Pero actually, pag alarm noon, so nagising ka. You have a choice. Tatayo na ba ako or 5 minutes pa kasi antok pa ako. And the moment you decide to delay yung pagbangon mo, I tell you what, sa umpisa pa lang ng umaga, sabog na yung araw mo. Oo, totoo yun. Kasi naka-schedule ka, you're working on a schedule. Oo. May obligasyon ka, may responsibilidad ka. At the Yes, same di ba? time. Pag Ang hindi mo mangyayari pa nun, na-reset yung alarm, yun yung problema daw, coach. Hindi mo na pindot. 1 hour late. hindi mo na dismiss mo. Diba? Kasi antok na antok ka. 1 hour late ka bigla ngayon. Ano? Yes, tapos ano magiging mindset mo? Naku, traffic, late na ako. Brava, pagdating sa opisina, nagdabog ka. Magsiset up mo ng PC mo. Mainit ang ulo mo. Pagdating ng, thank you for calling at chuchu, sinigawan mo na si customer. Oo, kabit-kabit na. Kasi hindi ka ready. Diba? So you ruin your day by simply making a choice in the morning and making it a habit to make the right choice. Yeah. Diyan papasok yung criticism na sinasabi ko. Kasi hindi mo dinisiplina sarili mo yun. Pero pag in-acknowledge nung other self mo, yung sarili mo na yung self mo, magiging magkaibigan kayo niyan eh. So yun yung nakaganda doon. So diba? by tomorrow, ayan, pag nag-alarm, ligo na agad. Diretso na agad. So, katabi mo na dapat yung tabo at timba. Ligo ka na sa... Diretso na. Yung tama, tapos nandito yung planggana. Bagsak ka na lang yun, diretso na yun, naligo na. Yeah, I think it's about making constant conscious choice every single day of your life. You always have to remember that you always have a choice. Even in your most painful, darkest, moment of your life, you always have a choice. Do not tell yourself, ganito lang ako hanggang dito lang talaga ako. Wala na akong magagawa pa. No. You challenge yourself. Challenge yourself. Sigurado ka? Wala ka na magagawa. How about, diba? How about doing this? How about doing that? How about calling this? Diba? How about getting up? How about you go to the, what do you call that? To the bathroom, take a bath, dress up, put that red lipstick on and go out. Diba? You will feel good about yourself. Yan ang uunahin mo. Yung self mo. Hindi yung mga goals mo dyan. Kung hindi, how do I get back again on my feet, feeling good about myself? And you start by moving. Move. Yeah. And don't stop moving. Yung one step na sinasabi mo napakahirap nandun yun. Yes. Alam mo, nung una, nahirapan ako makarelate what depression and anxiety is. Until I myself, tawag nito, went through that. I don't even know that I had PTSD, yung post-traumatic, what do you call that, PTSD? It's post-traumatic something na hindi ka agad-agad naka-move on sa isang incident sa life mo and it took you longer time to acknowledge that it happened to you. And so, you're not aware that the reason why you are reacting or responding on a particular incident or things na nasabi sa iyo or from someone is you defending yourself because you keep going to that, bad things na nangyari sa iyo. Akala mo nasa defense mode ka pa. Diba? So, 10 years 10 years to pala, so ganun ka pa rin napaka-defensive mo pa rin, galit ka pa rin sa mundo. Galit ka pa rin sa mundo, sinisi mo pa rin sila, only to find out na you're not happy for the past 10 years. Diba? And you felt... Nagdamot yung sarili mo. Diba? Sana hindi na ako masyadong nagko-collagen ngayon, diba? Diba? Kasi, diba, yun yung disadvantage. And I learned my lesson the hard way because no one told me. That's why I'm here. That's why you're here, Ren. It's because people might not know that you have a decision to change your life. To change that suffering into something learning or something that you can learn from so you can make your life better.
hindi ka mag-stick sa pain. Ang difference between pain and suffering is, pain is sometimes self-inflicted or outside of your control zone. Na-receive mo, so it's painful for you. But then again, napaka-perfecto mo ng tao para sabihin mo na you can manage everything, right? But pain is two-way yan. It's either ikaw ang nag-inflict sa sarili mo or na-receive mo to and na-hurt ka as a reaction, right? Pero suffering is a choice. Why? You have the pain, okay? You receive the pain, you inflicted the pain on yourself, or probably you receive it. That's it. Kung pinatagal mo siya ng pinatagal kasi nang linger ka doon sa what if, what could have been, sayang, or sinasabi mo sa sarili mo, it's my fault, ang tanga ko, whatever negative things you tell yourself, you are prolonging that pain and it's called suffering. So suffering is a choice. Pwede kang mag-decide to stop it. O sige, i-go through mo yung pain na yan for 3 days. That's okay. Iyakan mo. Iyakan mo. Diba? Isigaw mo. Uminom ka ng isang case ng kung ano man dyan. Pero promise yourself, na tama na to. Hindi tinaglan, isang case. Ang tigas mo. Diba? Pero you have to decide to put, tawag nito, to put at full stop. When will you stop? Yes. Kasi pag sinabi mo, mag-move on ako kung kailan ako ready. Girl, 10 years na, hindi ka pa ready. Kasi yung nagwawalo ka dun sa yung nagbababad ka dun sa feeling na suffering na yan. Anong tawag din sa experience ko dati, dumaan ako sa ganyan yung parang broken hearted ako kasi meron akong nagustuhan o yung crush mo nung high school. Tapos nawala siya bigla sa'yo. And at the same time, pinapabayaan mo lahat ng Ray Valera Air Supply na kanta. Yun ang pinakikinggan. So lalo ka nagsasuffering. Hindi ko nire-recommend yan. Yung kapag broken hearted ka, makikinig ka ng mga Ray Valera. Kasi magbibigti ka at the end kasi lahat ng suffering. Yung kakanta ka pa ng all at once. Lahat ng naririnig mo, mas malinaw. Kasi nangyayari pag may pinagdadaanan ka, nagiging mas malinaw yung lyrics. Mas nakaka-apekto sa'yo. Parang nakaka-relate sa lahat ng mga pangyayari. Sasabihin mo, yung writer nito, nagdaan sa ganitong ganyan. So talagang naka-relate ka, tapos iyak ka. Iyak ka na ulit. Tapos dahil hindi ka naka-premium, meron tuloy ads. Naputo. Biglang nag-commercial YouTube. Nag-i-emote ka na biglang may ads. But kidding aside, hindi ko talaga nire-recommend ang makinig ng mga melodramatic na love song kapag heartbroken ka. Why? Kasi it's adding up. It's adding up to that pain. Kasi nai-interpret mo yung song na it's about your pain and someone was able to say it loud for you. And so naglilinger ka doon, paulit-ulit ka pa nga pakinggan siya, di ba? Kasi sarap sa pakiramdam na someone understood you because of that song. So I really don't recommend, but I do recommend other physical things like exercise, mag-jog ka, mag-workout ka, mag-stretching ka. Make-up ka, magpaganda. Yes, mag-makeup ka, magpaganda ka, mag-lipstick ka, punta ka na sa salon, magpamassage ka. Yes. Move talaga. TikTok lang. Sayo na sayo sa TikTok physical movement talaga and do it on your own. Do it on your own. Do it on your own. Do it for yourself. Kasi hindi mo siya ginagawa because of the other person, but you're doing it for yourself. So you have to be intentional when you're doing it. Diba? Yung mga heartbreaks na pagdadaanan mo. Pero yung ending niyan dapat maging mas maganda ka doon sa dating sarili mo. At hindi para sabihin ka na, ay, sayang. No, that's not the intention. Kaysa naman sa nag-go through ka ng heartbreaks na yan, pagdating nung like how many years, warak ka pa rin. Kumbaga, sabog ka pa rin. Hindi ka man lang nakapaglagay ng cream, facial cream, tuloy-tuloy natuyot ka na tuloy. Parang yung commercial na stress tab, kulang sa tulog si ate, parang ganoon no? So dapat matulog ka. Yan, please konting pahinga,
konting love sa sarili, konting pampers sa sarili. Actually, Ano let's ka naman, remove the word remove. Let's ano? remove Paano yan? let's remove the word konting ano ba 'to, konti. Remove the word konti. So dapat todo, Mahalin mo ng konti ang sarili mo, no? Mahalin mo ng sobra ang sarili mo. todo. So dapat bigay na Yes. bigay, todo na yan. Yes, because selfishness is not so, todo na 'to. Sakay na. Naging rupa mo yun eh. Sakay na. Todo na 'to. So yun. So dapat ano, hindi pala minimum, maximum bibigay sa sarili mo. Yes, bigyan mo kasi 'di ba, kung nagawa mo ngang ibigay ng todo sa hindi mo kakilala, tulad ng sabi ko kanina 'di ba, kung naibigay mo nga ang sobra-sobra sa taong hindi naman deserve, ba't hindi mo na lang ibigay sa sarili mo or ibalik mo 'yan sa sarili mo? Kasi mas deserve mo. Mas deserve mo ang best mo. And maybe one day we'll find someone who will share you to you. Palalim yun, di ba? Someone who will see you as you are, and that person, the way that person sees you and look at you, is also being capable of sharing that with you. Meaning to say, if that person sees me as someone that is worthy of the love that he can give, isi-share niya yan sa akin. Tama. Diba? Ipaparamdam niya yan sa akin. Kasi yun yung deserve ko. Kasi yun yung ako na binigay ko sa sarili ko. Kaya ibibigay niya rin yun sa akin. And ang hirap niya na natin. Baka yung mamaya battery, out of hindi, the world. yung ganun, I can't hear you. Nawala ka? Nawala ako? Hello, mic sound check. Sa sound mo yata. Hello, mic sound check. Yeah, that's fine. Ayan. So yung flattery na deserve mo, hindi plastikan, di ba? Kumbaga authentic at saka talagang meaningful. So yun, ikatutuwa ng heart mo. Tsaka at the same time, the person who's giving that, sasabihin, ang ganda mo ngayon, ang ganda ng suot mo, bagay sa'yo yan. Yeah. May medyo, may iba kang glow today. Yan, mga ganun. So mas ma-appreciate. So yung mga heartbreaks na mga from the past, wala na yun, mawawala yun, matatabunan yan, you know? Mas magiging mas masaya ka. Oo. Darating yung araw para to sa mga tao na currently going through something difficult, you know, and challenging moments sa buhay. Know that it will also pass. It's not going to be permanent. It's not going to be with you until, you know, in the next future to come unless you make a decision or unless you trust the process of life, no? Pero one day, ito yung sasabihin mo sa sarili mo, katulad ng ginagawa namin ni Ren ngayon. Ganun pala yun, kaya pala. Diba? May realization no? Kaya pala, tapos pagtatawanan mo na lang, diba? Anong tawag yun? May konting light bulb na yeah, diba? Isipin mo, iniyakan ko yung taong yun. Hindi niya deserve yung yung mga luha mo, no? Pero darating yung araw, ma-realize mo rin yung tao. Tsaka yung, kumbaga, you're stronger, you're tough enough, and mas deserve mo yung sarili mo. Yun yung Coach A, no? You will end up na talagang ma-reward mo yung sarili mo na mas mahal ko pala yung sarili ko. Mas Yes. And the more that you love yourself, the more, well, it's vice versa, no? The more you spend more time with yourself, the more you're able to know yourself. And the more you're self-aware, the more you love yourself because you accept yourself for who you are. No, both ng strength and weaknesses mo. Kapag tanggap mo yung sarili mo na may bilbil ka, na alam mo yon, malaki ang ilong mo or flat ang ilong mo or wala kang boobs or wala kang butt or walang shape yung katawan mo. Imperfect. The imperfect you, and you love the perfect imperfect you, you will not apologize for being you. Kasi ikaw yan. 'Di ba? And now, you know, how do you gain that self-worth? How do you parang measure your self-worth? The way you measure your self-worth is how did you
'di ba? How did you carry on with that journey all by yourself? That Yun. is your self-worth. And no one can tell you lesser than you are right now. So, kung yung mga tao tinitreat ka nila ng parang, alam mo yung parang basahan or someone who is worthless, no, that's not true. No one can treat you worthless because they don't know your worth. Mm. Ikaw lang nakakaalam ng worth mo. So if you know your worth, then you will know the kind of people you will be with. Kasi sila yung dapat na either mataas ang level sa iyo ng Mm. pagdating sa mentality, maturity, pagdating sa vibes, pagdating sa zeal nila to really improve their lives, you're gonna learn from them. But if you go with people na, alam mo yon, lagi na lang kumukontra sa iyo, nakikita mali mo, lagi nagde-demand sa iyo pero they never supported you, they Mm. always see you but they never Toxic yan. acknowledge you, di ba? No, stop. Put Oo. a wall. Umalis ka diyan or kumbaga Oo, layuan mo. hindi ka needed, di ba? Yung tipong, minsan na nga lang kayo magkakasama, tapos cellphone pa ng cellphone sa harap mo, tapos nakikipag-usap pa sa kanya, nakatingin na siya sa cellphone, tapos sasabihin sa'yo, ano nga uli yun? Please, it's not worth your time. Yeah. Bakit gano'n ang mangyayari, Coach A, nanonood sila sa atin, nakikinig, tapos na-realize nila na mas mahal nila yung sarili nila. Tapos may mga boyfriend, girlfriend sila. Bigla sila magbe-break up dahil to sa programa ninyo. Uy, wag naman gano'n, di ba? Lahat ng bagay napapag-usapan. Ang mahalaga doon, pareho niyong gustong pag-usapan. Pag meron na diyang isang bumitaw, please, yung binitawan, wag ka nang kumapit. Hirap nun no? Baga gusto mo pa rin, ang mangyayari magiging crab mentality, ipo-pull down mo Yes. siya. Yes. And also, Dapat alam mo yung, magpo-push up ka, dapat itutulungan mo siya. Sige, yes, ayaw mo sa akin, not anymore, you're not anymore happy with this relationship, but tulungan kita to become a better person. Kasi, let them go. oo, by seeing you happy in the future is that, totoo yung love ko sa'yo. And at the Yes. same time, I will also grow as a better person and By loving mahanap myself. ko rin yung madideserve ko in the future. Yun, maganda yung mga ganun, Coach. Yes. Ayan. So, True. paki-invite sila sa mga next coaching session mo at sa next episode natin, Coach A, para magiging exciting. Ako na-excite na. Magandang topic next time. Pag-usapan natin mamaya para surprise. Ayan. Yeah, so well, I'm doing coaching naman. Siguro mga almost 3 years na ako nagko-coaching, no. But then again, I have a program talaga na as in itong program na to is really created because of the experiences ng mga clients ko and inspired me to see na ayun pala yung kailangan nila, no, to really get to know themselves so that they will be productive, they'll be able to make decisions on how to make their lives better, that they will be able to really get to know themselves so that di sila maka-feel na they're stuck somewhere. You know, that personal journey, that self-immersion journey is so important because I went through that as well. Kung hindi ko nakilala yung sarili ko, kung hindi ko nalaman kung sino si A, then I wouldn't be this person that you're seeing right now. I would be that same person who's disconnected, who never knew what happiness and joy is, who never knew that there's a life ahead of me and that I can do something else and I can do more. Hindi mo malalaman yan hanggat hindi mo kilala yung sarili mo. So join me sa aking coaching program, which is Unleash, Recreate You. Visit my Facebook page, The Inside Job. I also have a TikTok account with the same name and Facebook name Arlene, A. Villegas Alfonso. Kakalimutan ko. So, PM me from any of those platforms and schedule a one-on-one coaching. So, here's the thing. The enrollment will not be automatic. No, hindi ibig sabihin na gusto mo mag-enroll, you pay for this much, and then enroll ka na. No, because you will have to go through a 45-minute free coaching with me to know if you need that program. Kasi baka mamaya simpleng action planning lang yan. 'Di ba? Simple things na you can start doing so you can improve na sa whatever specific problem you have, then maybe that would work. But for some, they would be needing a program talaga because they have a lot of things that they want to work on themselves. So, it's not something na parang pipilitin kita, okay, mag-ano ka na agad dito, mag-enroll ka na. No. Because we will have to predetermine if you
need that coaching program. But I do have a coaching, one-on-one coaching ongoing. So if you need that immediate coaching, so just, PM me anytime sa aking Facebook page, The Inside Job. Arlene Alfonso sa Instagram, The Inside Job sa TikTok, and A. Villegas Alfonso sa Facebook. So mga friends, kung meron po kayong napulot na value, may nakuha kayo ng parang mga words or mga pinagkikwentuhan namin dito na nakatulong sa inyo, wag po kayo mahiya. You can join us and we can have you in our recorded or yung live program natin, yung live streaming natin. Yes. So you can open up to everybody kung gusto mong i-public yung pinagdadaanan mo. And again, we're not here to judge. We're not here to provide yung parang advice agad na dahil sa anong kwento mo, but still it becomes unbiased. And anong maganda doon, Coach A, it's more on the learning. Gusto namin matutunan ano yung pinagdadaanan mo, ano yung gusto mong maging ikaw as a better you, and you become a better person in the future. Kasi both ako at saka si Coach A, mga friends, ladies and gentlemen, dumaan po kami doon sa mga heartbreaks. Tingnan mo, napaka-beautiful ni Coach A. Yan, kahit parang Collagen at saka retinol. So we're here to just simply try to share based on our experiences, based on what we could give as value para sa inyo, para sa inyong lahat. And at the same time, kung merong gusto na mag-push na maging mas better person ka, mas beautiful person ka in the future, kaming dalawa yun ni Coach A para yun. Yeah. Kaya nagawa namin tong Unfiltered DNA. Walang rehearsal, walang kwentuhan. Diretso, salang agad. Salang agad, diretso na. Walang script. Walang script. Just to come up na parang anong tawag doon, Coach A, yung unfiltered. True. Natural. Yun totoo. Kumbaga, ano talaga yung emotion natin. Kasi tao lang tayo, di ba? Yes. Nobody's perfect. And we would like to see that perfect, imperfect you. Yeah. Yes. Galing. So, ang ganda nun. So, the beautiful, perfect, imperfect you. Yeah. Coach A, thank you sa time. Ayan. Thank you so much. Thank you sa pakikinig, panonood, pagsubaybay. I hope we're adding value to your life. And also, I wish you healing, everyone, that if there are things that you still wanted to heal, take time. You set your own time limit. Ikaw lang naman pwede mag-decision yan sa self mo eh. And if there are topics, questions that you want us to tackle in the show, please comment on the comment section below and let us know. So we will do our best to siguro not only answer, maybe challenge that question or that particular problem, and provide you insights based on our personal experiences, and of course insights based on the conversation we had with different people. So we'll welcome those comments and suggestions. At saka this coming Saturday, Coach A, susubukan namin po na we could mag-live stream ko po kami para at least merong habang nanonood kayo ng FB, pwede kayo maki-join, pwede kayo ano tawag doon? Makipagkwentuhan. Kasi pwede namin i-add kayo sa ganitong picture eh. Tingnan, pwede mailagay yung yung profile nyo dito. So at least makakausap namin kayo. So yun, I'm very excited and I'm very thankful with Coach A, and grateful ako ni Lord na at least binigyan kami ng anong tawag doon, Coach A, yung vessel or yung parang opportunity na ito na share natin yung platform na nakakatulong kami sa mga tao. So kahit hindi po kayo magsalita diyan, kahit hindi po kayo mag-join sa amin, pero kung napapanood niyo po dito yung mga was live namin, so we're hoping na kahit papaano meron kayo na nakukuhang value sa ginagawa namin. Again, Coach A, thank you very much sa time, and thank you. You enjoy yung ang bilis ng araw, Thursday na pala. Mamaya pagising natin, paglabas natin Friday na, 'di ba? No, agad. Sige. So, we're looking forward to see you each and everyone this coming Saturday sa live streaming namin. Ayan, anong gustong oras yun, Coach A? 6 or 5 o'clock in the evening? Mga Saturday, mga 6 siguro or 5,
Oo, so Alin man basta dun? mga late afternoon or late night, early evening. Early night, yeah, Oo, early yan. evening. Depende sa gaano kahaba yung mga kuwentuhan namin, yun yung nakakatuwa dun, 'no? Yung mga kuwentuhan na walang ano, 'no? Pero at least sana po, again, ikinatutuwa po namin na ginawa namin 'tong Unfiltered DNA kasi hindi po para sa magkaroon kami ng mga followers or yung mga likes or yung mga tagasunod namin, but it's more on giving back to you, para sa inyong lahat yan. Ayan, Coach A, any parting words? Any, ano? Nasabi ko na yun, basta kung nasan ka man ng yugto ng buhay mo, pagdadaanan mo lang yan and isang araw sasabihin mo, kaya pala, life is so beautiful. Yung sa akin naman, yung paborito ko, kung meron ka pinagdadaanan, bakit ka kasi diyan dumaan? Naging Sa close, kabila, naging closing ano na yun, naging quote na tuloy. wag ka dyan uli dadaan. Dapat tingnan mo Kasi muna kung... ulit dadaan. Sige, Coach A, thank you po. Sige. Thank you, the best. Thank you so much. God bless everyone. Ayan, thank you, the best. Thank you. Bye-bye.